Kilala mo ba talaga ang sarili mo? Kilala mo ba talaga yang kausap mo? Minsan ba may mga pagkakataon sa inyo na gusto nyo lang mapag-isa mga frenny? Minsan ba gusto nyo rin ng may kabanding kayo? Maswerte at masiglang araw sa lahat? Claim it! Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ang swerte sa ating buhay at gawing masigla ang bawat araw. Ang ating aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang tayo at mas mabilis mong ma-manifest ang iyong mga inaasam-asam na magandang pagbabago sa iyong buhay. 2 years ago, napag-usapan natin ang patungkol sa mga karakteristik ng mga tao base sa kanilang zodiac signs. Ang videong ito ay updated gabay para dyan. Ang purpose ng video aralin natin ngayon ay para mas maintindihan nyong maigi ang bawat ugali ng mga nakakasalamuhan nyo. May mga instances kasi na bigla na lang tayong maiinis sa isang tao kasi yaya tayo ng yaya sa kanilang makibanding sila sa inyo pero ayaw nila. May reason lahat yon. Okay? Hindi lahat ng tao magkakapareha ang pag-uugali ng sayo, ng sa kanila, o ng sa akin, or ng kahit kanino. Ngunit ang pagkakapareho ng bawat tao ay ang lahat tayo marunong magalit. Lahat tayo marunong tumawa, ngumiti, umiyak, o magtampo in a different level or ways. Kaya para mas maintindihan nyong mabuti, narito ang mga klase ng pag-uugali ng isang tao. Number 1, introvert. Kadalasan na pagkakamalang malungkutin, loner, may problema o may depresyon. Minsan naman arogante, but in reality, sila yung mga tipo ng tao na mas madalas mag-isip at nakafocus sa goal sa buhay at may focus sa mga task sa buhay nila. Sila yung good listener na maituturing. Mahilig silang mag-obserba sa kanilang kapaligiran, even yung kanilang mga kausap. Ang mga taong introvert, okay lang sa kanila yung mapag-isa sila. Okay lang sa kanila yung mag-isa sila. Lalo na sa safe place nila like sa bahay nila, sa kwarto nila. Mas gusto nila yon unless kung gusto kanya talaga, pwede mo siyang samahan. Pwede kanyang pag-aksayahan ng oras niya. Pero not to the extent na long na kwentuhan. Ang mga introvert, mas nakaka-focus sila sa mga ginagawa nila alone or kung may kasama man na isa o hanggang 2 tao. Sila yung mga tipo ng tao na humble, yung hindi maingay sa pagkatao, low profile kumbaga. Hindi sila palasabi ng details ng buhay nila unless kung kailangan o kusa nilang sinabi sa kausap nila. Small circle of friends pero mas komportable sila sa ganong sitwasyon mga frenny. Nag-iisip muna bago bumigkas ng mga salita o bago magkwento sa iba ng kanilang buhay o estado sa buhay. Number 2, extrovert. Ito naman ang kabaliktaran ng naunang pag-uugali ng tao. Mas gusto nila yung maingay, matao at grupo. Ito yung mga mas na-e-enjoy ang kagrupo, yung may kausap o kakwentuhan. Even sa mga sitwasyon na may pinagdadaanan silang problema. Sila yung tipo ng tao na okay lang kahit sila yung center of attraction. Gets nyo? Sila yung mga maraming kakilala o kaibigan, ma-party o outgoing na tao. Dahil nga sa malakas na personality nyo, minsan nasasabihan kayong attention seeker. Sila yung tipo ng tao na madaling madistract. Ang ending, kadalasan wala silang nasisimulan. Puro plano o drawing lang. Okay naman sila maging kaibigan kahit na hindi na nila kaya, sige lang sila ng sige sa lahat ng sitwasyon. Kaya pag mag-isa na lang sila, dun nila nararamdaman ang pagod, stress o problema nila. Number 3, ambivert. Ito na ang isa sa pinakabalanse na pag-uugali ng isang tao mga frenny. Ito kasi ay isang pinagsamang extrovert at introvert personality kung saan pwede ka makisalamuha sa iba at pwede ka naman din mapag-isa. Minsan naman nalilito ka if lalabas ka ba o sasama sa mga friends mo or mag-e-stay ka na lang sa bahay nyo. Mas madalas na nag-overthink ka at minsan na pagkakamalang kang extrovert, okay? Kaya mo mag-enjoy solo man or with your group. Magaling ka makipag-communicate kaya madalas kang hinihingian ng advice ng mga kakilala mo. So in short, kung meron kang 50 friends, 25 doon inaakala na masungit ka o hindi ka mapagsalita. At ang 25 naman, which is ang kalahati ng kakilala mo, ay naniniwalang friendly ka, approachable at mabait ka or madali kang pakisamahan. Omnivert. Ito naman ang opposite ng ambivert mga frenny. Mas madalas na naihahalin tulad ito sa taong may 2 personalidad. Yes po. Ito yung ugali na sala sa init, sala sa lamig, ika nga nila. Minsan din nasasabing bipolar pero hindi
Hindi naman. Dalawa kasi ang ipinapakitang persona ng taong may ganitong trato or may ganitong traits. Ito ay ang excessive or extreme introvert at extreme extrovert. Meaning, ito yung sobra-sobra kung maging extrovert at sobra-sobra naman na maging introvert. Gaya ng sinabi ko kanina, sala sa init, sala sa lamig. Moody kung baga. Ulitin ko, moody kung baga. Nakadepende kasi sa emosyon nila ang ipapakita nilang personalidad or personality nila sa isang tao o sitwasyon. Depende sa sitwasyon at pakiramdam nila. Mood swing ang kadalasan na mapapansin sa taong may ganitong personality. Ang pagiging omnivert ay tinuturing na rare case or rare personality mga Frenny. Meaning, iilan lamang po ang may mga ganito unlike sa unang 3 personalities na nabanggit ko. Tandaan na matuto tayong rumespeto at mahiya sa ating kapwa. Anumang ugali yan pinapakita niya maganda man o hindi. So yun lang ang mga importanteng personality ng isang tao na basic para matutunan nyo. Huwag kalimutan ang magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!